Kwento ako. Isa akong babae at may pamilya na. Gusto ko pong i-share yung experience kong ito sa mister ko. 10 years na kaming magkasama. At last year, kapapanganak ko lang sa pangatlo naming anak. Hindi talaga biro ang maging nanay, lalo pa 3. Bawal talaga mag-joke pag 3 na. Ihi na lang ang aking pahinga. Ako lang ang kumikilos sa bahay. At kapag nandyan na si mister, ay hindi na rin nga ako makaligo sa buong araw. Dahil sa mag-aasikaso pa ako para sa kanya. Ay, grabe. Nakailang beses ay umuuwi siya ng bahay ng lasing. Oo. Hindi lang isa, maraming beses. Kaya hindi ko napigilan ng sarili ko at inaway ko siya. Ay, lumabas ang dragon. Sinabihan ba naman ako ng mister ko? Paano ako gaganahang umuwi? Ang nadadatnan kong misis ko, laging pagod, laging mabaho, laging galit at walang kalambing-lambing. Nag-iba na daw ako. Grabe naman yung bunganga na mister mo. Grabe. Kahit masakit, aaminin ko na totoo naman yung sinabi niya. Sa 10 taon, ngayon lang ako nakarinig ng masakit na salita sa mister ko. Mahirap talaga ang ginagawa ko sa araw-araw. Dahil sa kapapanganak ko lang. At alam ko mahirap din ang pinagdadaanan niya dahil mag-isa lang siyang nagtatrabaho sa amin. Hindi ko siya pinansin ng 1 linggo sa galit ko at sa tampo ko. Kahit araw-araw niya akong sinusuyo. Hindi niya daw alam pinagsasasabi niya nung mga panahong yon dahil na lasing lang daw siya. Lasing lang! Mas masakit magsalita kapag lasing. Ikinagulat ko din na pumupunta na ang mga biyenan ko sa bahay namin para mag-alaga sa mga bata. Nakakapagpahinga na ako. Siguro ay napagsabihan ng mister ko ang mga biyenan ko na bantayan ang mga apo nila pag wala silang ginagawa. At dahil sa sinabi niya sa akin, medyo tumagos din. Tumagos. Isinisingit ko na ang pag-aalaga sa sarili ko at syempre, yung pagligo, ginagawa ko kapag alam kong malapit na siyang umuwi kahit di ko siya pinapansin. Bangong-bango siya sa akin. I knew it. Naaalala ko dati, maaga naman siyang umuuwi. Sinisinghot-singhot niya pa nga yung kilikili ko tapos hahalikan. Ngayon, bahong-baho na siya sa akin. Ang narealize ko, na sa sobrang pagkabisi namin sa pagiging magulang, nakalimutan at pinabayaan na namin ang relasyon namin. Siya naman, sa ngayon ay naisisingit niya na ang oras para makapag-date kami kahit 1 beses lang sa 1 buwan. Once a month. Ilang oras?